Ma-enjoy natin yung lahat ng mga pagpapala inihanda niya para sa atin. Diba? So yun gusto ng Diyos. Kaya nga gusto ng Diyos, maging malusog tayo para lagi tayo may panahon para gawin ang nalooban ng Diyos. Hindi para gawin gusto natin gawin dito sa mga buhay. Kasi minsan meron tayo, kailangan gawin ko yan. Kasi hindi ko alam kung hanggang kailan ako. Kailangan gawin ko na yung gusto ko. Ang importante, dapat balansyado. Hindi natin inuubos yung panahon natin sa buhay na ito para sa mundo lang. Dapat meron tayong nakalaang panahon para sa Diyos. At ang Biblia ay nagsasabi na hindi tayo makipag-communicate sa Diyos dahil meron tayong relasyon sa Kanya. At kahit anong oras ay kasama natin ang Diyos, kaya ibig sabihin na ang panahon dapat meron tayong kaugnayan sa Diyos. Hindi pwede dati ka muna, Panginoon, dito muna ako sabihin ko na lang ako makikipag-usap sa iyo. Hindi kayo gusto ng Diyos. So, ang Biblia mismo ay nagsasabi na kailangan natin balansin yung ating pananampalataya at sa kanyang buhay nating pisikal. Dapat balansyado. Ano naman ang ibig sabihin? Sabi ko sa Judges chapter 3 verse 18 to 25, Proverbs chapter 6 verse 1 to 19. Next question, ano naman ang ibig sabihin nung hindi maayos na kalusugan sa spiritual o unhealthy spiritual? Ano ibig sabihin nun? Kung ating kinakalimutan at kinakalimutan yung mga karanasan sa ating kasalukuyan, tayo ay hindi. Ano yung sabihin nun? Dapat nakikita natin yung dati nating buhay nung nakaraan na tayo ay nagtumpa sa ilalim ng sumpa ng Diyos. At pagkatapos nung tayo ngayon ay niligtas ng Diyos, dapat nakikita natin na para sa gayon, yung ginawa ng Diyos sa ating buhay ay hindi natin makakalimutan. Lagi natin dapat nililingkod yung ating pinagdaanan sa pagkakito noong testimonial natin. This is our life testimony, how God changed our direction. Bago tinatawag ng Diyos yung ating papupuntahan. Ang direksyon natin dati ay doon sa kadiliman, subalit inilipat tayo doon sa liwanag sa Biblia. From darkness to light, we are having our life changes from darkness to light. So dapat natin pakita yun sapagkat yun yung ating testimony na dahil sa habang ng Diyos tayo sa kaya ng Diyos, ako'y kanyang inalis doon sa kadiliman at inilagay niya ako sa liwanag. So kung hindi na natin lagi nare-recognize at pinapasalamatan sa Diyos, parang ang ibig sabihin, hindi malusog yung ating spiritual na buhay. Tayo ay binago, ginawa tayong bago. At tayo ay nakikilala ngayon, hindi dahil sa ating kasalanan, kundi nakikilala tayo dahil kay Kristo. We are now identified as a Christian, as a believer. Hindi na tayo senior, but we are a believers of Christ. Tayo ay mga mananampalataya ng ating Panginoon. So, yung luma nating pagkatao ay hindi na yun nakikita sa atin sapagkat binago ng Diyos yung kalagayan natin. At kung sa kalagayan natin, bago ngayon, ay doon kung nagpapatunay that we are related with God because we are His children. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos. So, ngayon yung ating kalagayan. Kaya yung ating spiritual na buhay
Bakit minsan hindi malusog yung kalagayan natin sa spiritual na buhay? Pag dumating yung pagkaalinlangan sa atin. Pag dumating yung mataklay natin pakikipag-ugnayan sa Diyos. At higit sa lahat, pag wala na tayong panahon sa Panginoon. Saan mo, kaunting pangyayari lang sa ating physical na buhay, sumisid lang na tayo. Nawawala na tayo ng pag-asa. Bakit? Kasi nawawala yung koneksyon natin sa Diyos. Hindi nababalansin. Dahil iniisip natin minsan kasi ang dami ko ng kasalanan sa Panginoon. Ang dami ko ng pag-uulang sa Panginoon. Nahihiya natin lumapit sa Kanya. Bakit yung mga anak pa natin nahihiya lumapit dahil sila ay ginagawa kasalanan? Di ba hindi? Dapat nahihiya tayo mga kapatid. As long as we are on the time of our witness, kahit na lalo na kung tayo sa panahon ng ating kahinaan, ng ating mga pagkukulang dapat, lalo tayong lumapit sa Diyos. Dahil walang iba kung hindi magbigay ng remedyo sa ating kalusugan spiritual maliban sa Diyos. Kaya mahalaga mga kapatid, that we need to balance our spiritual and physical. Balansin natin yun. Para sa ngayon, hindi tayo makukuhay doon sa kawalan, sa pag-aalinlangan, at sa paglilikitan ng ating sarili dahil tayo ay mayroong ilang kaugnayan sa Diyos. 2 Corinthians chapter 5, verse 11 to 21. Nagugin, kung ang ating sarili ay ating hinahati doon sa dalawang bagay, doon sa bagay ng physical at sa bagay ng spiritual. So, hindi rin malusog yung nagawa natin. Yung katulad ng pinagin ko kanina, kunyari, nagtatrabaho tayo, Panginoon, sa linggo na lang tayo mag-usap na. Panginoon, sa linggo na lang tayo mag-meet. Kasi busy ako. Ang dami kong ginagawa. Halos kulang na ako lagi sa tulog eh. Pagod na pagod yung matawag ko sa trabaho. So, saan kayo na lang tayo Panginoon na? So, yun yung problema. Hindi balansyado kasi. Isang tayo na, di ba, lumarating nga sa akin na kapagpapag na tayo at talagang nakakaroon tayo ng panghihina. So, minsan ibig na lang. Ibig na lang. So, kaya ng mga kapatid, alam mo ba, makapanag tayo sa panang natin alam mo bakit. Nung inabot ko tayo, basta kailangan ko laging may bibig kang Biblia. Hindi ba hindi na uso yung Biblia? Wala na ako nakikita ng mga pupunta na sa bahay, bibig na Biblia eh. Ano makikita kong bibig? Yung cellphone. Ngayon, may bago na naman trend ngayon na bibig dati. Sa halip na yung kaya. Ito ka lang, kaya na naman. Diba? Yan. Ngayon mga trend ngayon. Wala nang uso yung bibigita ng Biblia. Bakit po sinabi papalang tayo ngayon? Kasi pwede nyo na ilagay yung Biblia yun dito. So, very comfortable. Ano? Comfortable yan, o. Ibitutin nyo lang. Mababasa nyo na kung nag-download kayo ng Biblia. So, ano yung advantage sa pagkakatilig with communication ko na? Ay napaka-lawak na ng ating siyensya kapag nasa hotel ng panahon tayo. So, lahat na ng bagay pwede na natin gawin para tayo ay basa ng salita natin. Pero nakakalimutan ng masaya. Pag napindot natin kasi yung cellphone, dami lumalabas. Dami
So, minsan, wala ka talaga ba? Hindi ka na makakapagbasa ng Biblia eh. Yung pala sa pag-ano ng cellphone, ubus na yung oras mo eh. So, bakit natin ito pinag-usapan? This is the reality. Ito yung real life natin, mga kapatid. Hindi natin pwedeng itago. Dapat natin maging aware sa mga bagay na nangyayari. Anong mga gustong mangyari at anong gustong gawin natin tungkol sa sinasabi ng mga Biblia. Matthew chapter 4 verse 4. Siguro ginulit yung verse 4. Man shall not live alone. Ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa Tinapay. Hindi lang sa lugar. Kundi sa salita ng Diyos na nagmumula sa kanyang bibig. Ibig sabihin, yun yung balansin buhay ng isang pananampalataya. From physical to spiritual, it will be on the same level. Dapat parehas yan, pantay mo yan. So yun yung tinuturo sa ating mga kapatid. Kaya mahalaga po ito eh. The same discipline in our physical body. Let us see, if we are living Christ, kung hindi natin nakikita yung ginagawa ng Diyos sa ating buhay, tayo ay hindi malusog ang ating spiritual. Dapat lagi natin pinananatili yung ating pakikitungo sa Diyos. Kahit na hindi natin, kasi wala tayo sa tinatawag na mundi. Wala tayo sa kondisyon minsan. Lalo na kung nandun tayo sa panahon na tayo ay maraming pinagkakaagalan sa buhay. So, ganyan yung nangyayari